Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ma-unplace daw to. Sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe dahil nga naman papainit ang competition ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Lalo na ngayon, ang daming naglalabasan na intriga regarding dito sa pambato natin sa Miss Universe na si Michelle D. Yung iba talagang dinidikdik nila ng todo-todo si Michelle D na hindi na daw to makaka-place dito sa Miss Universe. Yung iba naman sinasabi nila na pangit naman ni Michelle D. Yung iba naman sinasabi nila nako, walang ibubugayan. Nung nakaraang taon nga sobrang ganda ng natin, pambato natin, hindi naman nag-unplace. Yung iba naman sinasabi nila, nako, apektado ang laban ni Michelle D dito sa mga issue na naglalabasan ngayon. Yung iba, ayaw ni Kun-an kay Michelle D. Pero guys, ano ba talaga ang totoo? So yon, so nakakaawa naman si Michelle D. Hindi pa lumalaban sa Miss Universe ay hinusgahan na siya ng bonggang-bongga ng sambayan ng Pilipino. So, ang daming agam-agam, ang daming aka-aka. Ako para sa akin, sa totoo lang, hindi ko naman pinag-iintindi. Kasi ako, naniniwala ako sa sarili ko na ang pambato ng Pilipinas ngayon ay isa sa mga malakas na kandidata dito sa Miss Universe. Bakit ko nasasabi yan? Kasi kung titignan mo, sinabi ni Kun-an noon, dito sa Thailand, sa Miss Universe Thailand, tinatanong niya yung mga kandidata, you have to think first, ano bang ginawa mo na bilang tao sa community mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, at ano ka ngayon. So, yon. So, ibig sabihin, ang hinahanap niya talagang Miss Universe, yung may experience na may magandang ginawa, lalo na sa community niya. Kasi, ang tagline nga ng Miss Universe ngayon is transformational leader. So, yung pagiging transformational leader mo na hinahanap ng organization ng Miss Universe ay yung kung ano ba ang kinocontribute mo sa community mo ngayon na nandirito ka na sa sitwasyon na to. So, paano siya na-connect sa'yo mula noon hanggang sa ngayon, di ba? Si Arbuni, sa totoo lang, dati maintriga din. Ang daming sinasabi kay Arbuni, lalo na kasi ang sinasabi nga ng Miss USA ng ibang girls doon ay nagkaroon nga ng dayaan dahil favoritism nga daw doon si Arbuni. Kaya daw nanalo dito sa competition ng Miss USA. Nagkaroon pa ng mga complainant na magdidemanda regarding sa kanya. So kung ano-anong paninira. Pero kasi kung iisipin mo, hindi naman doon nag-focus ang Miss Universe organization kung ano yung issue kay Arbuni ng ibang tao or kung sino man. So nag-focus sila doon sa performance ni Arbuni nung competition ng Miss Universe. Mula nung dumating siya sa Miss Universe competition hanggang sa natapos yung pageant. So, doon sila nakatuto kay Arbuni. So, ako naniniwala ako sa mga issue na naglalabasan ngayon, wala namang ina-announce ang organization. So, bakit ako magdidepend doon sa mga naglalabasang issue? Hindi naman sinabi ng organization, hindi na kayo makakalaban Philippines. Kasi, wala kayong naging grounded kayo dito sa mga rules namin. So, wala namang ina-announce. Kumbaga, ayokong mag-focus doon sa mga nangyayari ngayon na issue kay Michelle D or sa organization na Miss Universe Philippines kasi naniniwala ako
na ang paghahanda ni Michelle D ay talaga naman tinatrabaho niya ng todo-todo. Kung iisipin mo, sinabi nga ni Kun An, gusto ko ang kandidata or yung mananalong Miss Universe ay yung may nagawa sa kanyang community. So nakafocus si Michelle D kung paano kukuha ng fundraising na pera para ibigay dito sa kanyang charity na sinusuportahan. Ito nga yung autism na organization. Kumbaga, parang kung iisipin mo, nagtatrabaho si Michelle D ng todo-todo para makailikom ng pondo para dito sa charity niya. So, ibig sabihin, nakafocus siya doon sa trabaho na meron siya para sa kanyang advocacy. So, isa to kasing importante para sa kanyang competition sa Miss Universe. And then, nakita naman natin na ang organization na to or yung advocacy ni Michelle D ay hindi to bago. Ginagawa niya na to kahit hindi pa siya lumalaban noon sa Miss Universe. Nagsimula to dahil meron siyang dalawang kapatid na may autism and then, ayun, so, nag-aral siya ng psychology or psychiatrist para matulungan niya yung dalawang kapatid niya, madagdagan pa yung knowledge niya. Doon pa lang, nakita mo na yung pagiging transformational talaga ni Michelle D para dito sa kanyang goal sa buhay. So, hindi naman siya pumunta dito dahil ginawa niya to dahil gusto niya maging Miss Universe Bago pa siya dumating doon sa gusto niya maging Miss Universe, nandirito na siya sa goal niya at ginawa niya na yan sa mga kapatid niya at hindi nga lang sa kapatid niya, pinalawak niya pa yung kanyang nasasakupan doon sa community niya. Diba? Kung iisipin mo, ang laking bagay noon. Tapos, plus ngayon, gusto niya itong dalhin sa Miss Universe kasi gusto niya mas lumawak pa yung kanyang organization na nasasakupan. Mas gusto niya pang matulungan at magkaroon pa ng more awareness ang buong mundo regarding dito. So, paano mo sasabihin yung kandidata ng Pilipinas hindi malakas? So, para sa akin, yung ino-offer dito ni Michelle D ay isang bagay na tinatrabaho niya to get the crown talaga. Na, alam mo yon at malinaw sa akin na oy, malakas yung ino-offer ng pambato natin dito sa competition ng Miss Universe. Kung ikukumpara mo naman siya kay Celeste Cortese, hindi nalaglag si Celeste Cortese dahil sa mga issue na binabato sa kanya noon. Nalaglag si Celeste Cortese dahil sa performance na ipinakita niya dito sa Miss Universe. At nandoon din kasi hinanap nila is transformational leader. So, hindi pasok yung advocacy ni Celeste Cortese bilang transformational leader. Inilaban naman ni Celeste, kaya lang hindi talaga pumasok doon sa hinahanap ng Miss Universe. So, doon, yun ang ikinaligwak sa semifinals ni Celeste Cortese kasi lahat ng napili ng organization ay masasabi natin na may kwento. Oo nga naman, transformational leader talaga sila. So, sana naiintindihan natin yun. It's not about kung ano yung issue ng binabato. It's about performance ng girls at kung ano yung ilalatag niya sa Miss Universe. Bakit kumpiyansa ako kay Michelle D more than kay Antonia Forsyth? Kasi kung iisipin mo, si Antonia Forsyth, since na nagsimula siya dito sa maging beauty queen, ano ba ang ginawa ni Antonia Forsyth na connection bilang transformational leader sa kanyang buhay? So, nagpiprepare si Antonia Forsyth sa mga gagamitin niyang materyales, pasabog, everything. Pero ang tanong, ano ba ang piniprepare ni Antonia para mailatag niya sa Miss Universe? Nagpiprepare siya for communication skills, sa mga thought na sasabihin niya, sa mga question, and paano siya sasagot doon. And hindi ko alam kung anong advocacy talaga na malinaw na ilalatag niya sa Miss Universe. So, wala pa akong nakikita. So, si Michelle D, wala siya doon sa momentong yon kasi marunong naman siya magsalita. Marunong naman siya i-depend kung ano yung gusto niya ilatag sa Miss Universe. So, may hantulad ko siya
kay Catriona Gray na meron silang goal na gusto nilang ma-achieve. At once na manalo sila ng Miss Universe, ang gusto nilang matulungan, syempre, yung organization na sinusuportahan nila, yung advocacy na sinusuportahan nila. So, yun ang dadali nila at ilalatag nila sa organization ng Miss Universe. At ayun ang meron si Michelle D. So, paano mo sasabihin, maliligwak siya, ang lakas-lakas, no? Advocacy na gusto niyang ilatag sa Miss Universe, di ba? So, ako 100% ang tiwala ko kay Michelle D. At kahit itaya ko pa yung channel ko, hindi ko nakikita si Michelle D na maliligwak sa semifinals ng Miss Universe. Bagamat naniniwala ako na kaya ni Michelle D tumungtong sa dulo ng competition. So yun, ayun yung ine-expect ko. Hindi ko ine-expect na mananalo siya dahil meron na akong mga kandidata din na nakikita na malakas din naman. Hindi lang naman si Michelle D. Kumbaga may mga kandidata din. Nandiyan dyan sila Nicaragua, nandiyan dyan sila Mexico, nandiyan dyan sila yung mga Latinas. So, halos lahat ng Latinas ngayon, ang lalakas nila. Pero syempre, hindi mo rin iisnabin yung mga pambato ng Middle East, na Pakistan, Egypt, Bahrain, na talaga namang magaganda at marunong din magsalita. And then, bakit sila nandirito? Plus, nandoon din yung kwento ng married woman. Hindi mo siya pwedeng isnabin eh. Nandoon din yung kwento ng trans woman. So, nandiyan din yung LGBT, di ba, na lesbian. So, maraming mga nagko-compete dito sa Miss Universe na talaga namang masasabi mo, nako, mahirap tong competition na to. Kaya, hindi ko pa nakikita si Michelle D na mananalo or title talaga, pero 100% malinaw sa akin na isa si Michelle D sa mapipili sa top 16 or sa semifinals dahil sa advocacy na meron siya na matibay na ilalatag niya sa Miss Universe. So, meron tayong perfect na kandidata na ilalaban natin sa Miss Universe. So, it's not only about styling. It's not only about yung kailangan ganito kaganda. It's about presentation ng girls. So, ako, para sa akin, so siguro naman napagandaan na lahat to ni Michelle D. So, nakita naman natin kahapon nag-renew siya ng contract doon sa kanyang bagong advocacy. So, ibig sabihin, malinaw dito na tinatrabaho ni Michelle D ang lahat na importante na pwede niyang ilatag sa Miss Universe para masungkit ang corona. So, nandoon pa lang ako sa momento na sigurado ako na makakapasok to sa semifinals, sigurado ako na makakarating niya sa dulo ng laban. And then, tignan natin, bakit ba hindi na lang natin suportahan? Bakit ba lahat tayo ay talagang no, yung iba dinidikdik nila. Sabi nga ni Michelle D, hindi pa ako lumalaban eh, tinalo mo na ako, 'di ba? Pinatalo mo na ako. So dapat bilang Pilipino, kung ayaw mo sumuporta, okay lang din naman. Pero dapat kung susuporta ka sa kandidata, unahin mo ang bansa mo bago yung ibang bansa. 'Yon. Kasi ayun lang yung akin. Kasi yung iba, sinasabi nila, ay naku, ganyan din naman yung sinabi mo kay Celeste. Si Celeste, to be honest guys, from the beginning, nakita ko na yung pagka-weak ni Celeste. Kumuda naman ako na, ay nako, medyo malabo to. Dapat dito pa lang, sa una pa lang, sa simula pa lang, nilalabas niya na lahat. Tinira nyo rin naman ako Ang sinabi ninyo, against ako kay Celeste. So, saan ako lulugar doon? Sinabi ko yung totoo. Sinabi nyo, against ako. Pero kapag sumuporta ka, yes, ang galing-galing. Pero kapag natalo, sisisihin ka. Sasabihin sa'yo, ayan din naman yung sinabi mo noong nakaraang taon. So ako, doon ako sa momento na sinusuportahan ko si Miss Philippines kasi si Miss Philippines siya. And then, hinihingkayat ko kayo na suportahan natin ang pambato natin sa laban niya sa Miss Universe. Ngayon, matalo manalo, dapat proud ka. Dapat nandoon ka sa momento na okay lang yan. Kasi wag natin gawin masyadong seryoso na parang kulang na lang kalahati ng buhay natin na itaya natin dito. Kumbaga, nandoon tayo sa momento na i-enjoy din natin yung pageant. Ngayon, kung mananalo is good for us. Kung matatalo naman, wala tayong magagawa doon. This is a competition. And competition talaga siya na anytime pwede tayong manalo, anytime pwede tayong maligwa. So ngayon, nandoon ka na sa momento, ano ba yung ilalaban ni Michelle D dito? So yun yung
abangan mo at suportahan mo. Parang kay Pauline, tingnan natin kung ano ilalaban ni Pauline, kung saan makakarating. O, nag-first runner-up, edi everybody happy. Hindi pa nga kayo naging happy, gusto pa ninyo title eh. So, wala tayong magagawa na sa ganon. Ang importante, nakarating tayo hanggang sa dulo ng competition and be proud doon sa kandidata na inilaban natin sa international pageant kasi nag-title siya, nag-first runner-up siya. So, hindi biro yun. Diba? So, ganon. So, ganon lang tayo. Dapat nandoon tayo sa momento na supportahan natin. And then, wag na muna natin masyadong ilaglag yung kandidata natin. Kumbaga, nandoon tayo na let's see kung ano yung may offer niya sa competition at hayaan natin siyang ipakita yun sa atin. Diba? So, yun. So, maraming kandidata na magagaling, maraming kandidata ng malakas at yung competition na to, very top talaga kasi makikita mo yung iba talaga nagpiprepare sila ng todo-todo. Pero, alam mo kung saan ka hanga sa kandidata na ilalaban mo sa Miss Universe, ang Miss Philippines. Ahangaan mo siya dahil ginawa niya ang lahat ng aspeto ng trabahong to. Kumbaga, nagtrabaho si Michelle D. At ipinakita niya yun sa atin lahat. So ngayon, kung ano yung magiging resulta, ay nasa Panginoon na yon. Kung para sa kanya to, para sa kanya to. At maniwala ka, kung para kay Michelle dito, magmamagic ang lahat sa entablado. Dati nga kay Bea, sinabi niyo ayaw nyo kay Bea kasi hindi naman magaling, parang wala namang ginagawa. Pero nakita naman natin, nagtrabaho si Bea para may offer sa Miss Universe na kwento. Nagpunta sa military, ipinakita niya na ganito ang pambato ng Pilipinas. And then, nandoon siya, pumasok siya sa semifinals. At hindi lang yun, nakarating pa sa dulo ng laban. Ang magpapasok sa semifinals kay Michelle D, yung kwento na meron siya para sa kanyang advocacy. At para sa akin, matibay ang advocacy na meron ang isang Michelle D sa competition na to at naniniwala ako ang lakas ng kanyang advocacy para makarating siya sa competition. Makarating siya sa top 16 kung top 16 man yan. And then, pagdating doon sa top 16, depende na yon sa performance na gagawin ni Michelle D sa competition na to. Kasi at the end of the story, syempre, bukod doon sa advocacy, syempre, performance level din. Plus, nandoon communication skills din. So, doon na magkakatalo-talo yan. So, sino man yung makakalusot dito, yun ang mananalo ng Miss Universe, isa sa kanila. Diba? Sila yung maglalaban para sa corona ng Miss Universe. At magtiwala ka sa kandidata mo. Hindi pa man nagsisimula, sasabihin mo, talo na. So, iwasan natin yung mga negative na vibes. So, doon muna tayo sa positive vibes. Kasi, syempre, ang gusto natin dito ay manalo ng Miss Universe. So, tignan natin. Mali mo, di ba si Michelle D ang susunod sa yapak nila Catriona Gray at saka Pia Wurtzbach? Who knows? Hindi natin alam. May plano ang Diyos sa bawat kandidata at hindi mo alam kung ano ang nakatakda para kay Michelle D. Pero magtiwala ka, malaki kandidata at malakas ang kandidata mo sa competition ng Miss Universe. Do you agree? Kasi ako, sa totoo lang wala akong nakikitang wrong sa ginagawa ni Michelle D at nakikita ko na kaya ni Michelle D ang competition ng Miss Universe. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Di ba nakakaloka? So, ako kasi parang sa mga nababasa ko, sa mga binabato sa akin sa Messenger, so medyo nakakapag-react ako ng ganito. Kasi nga, syempre, naluloka naman ako na parang kawawang-kawawa naman si Michelle D. Hindi pa man nakakarating sa El Salvador, sinasabi nyo unplaced na. So, kayo ba guys, naniniwala ba kayo na ma-unplace ang kandidata natin sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan.
please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.